God bless you, the beloved. Preacher Sak, maulit. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Lakasan natin ating praise the Lord, mga minamahal. Praise the Lord. Yun po ang victory na pagsigaw ng praise the Lord. But last muna yung kamay, manalangin muna tayo. Opo, naging ng Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkakataon, kalugod sa amin sa oras. Alam ko, Lord, di ako karapat dapat sa iyo. Marami akong pagkakamali, kasala. I'm not worthy, Lord. Thank you so much for the grace, for the love, for the first leading prayer. Bordele, we love our Banbales, Mamijeles Pastor, Lalmita. We love Pastor, Lord. For their prayer to us, Lord, and all beloved children. Hindi makalimutan, mag-alala, sa beloved stand Pastor, Mama dear Lord. Sa ganang aking wala akong magawa. Langisan mo ako, Lord. Mapangarang kong salitan mo na may pag-ibig at may kapangyarihan. I bind Satan, cast out him, that's his right, O Lord. Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. So first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, majesty, only to our loving God. There is a Savior, give double honor and respect to our dearly beloved evangelist with Almeida and time prophet of our loving God. And so on, remember, cherish the blessed memories of His teaching, beloved and Pastor Lina Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family po. Magandang hapon po sa lahat. Beloved children po, we love you so much. Hindi po karapat dapat, parang nahiya nga ako, parang ayaw ko na sana. Pero wala akong magawa eh. Sige lang. Hindi natin pwede iwasan. May natira pang anointing power, tagumpay sa 49th Year Church sa Brinino Grandstand, mga minamahal. Palakpakan po natin, Diyos. Alam niyo, mga minamahal, ang ating title sa gabi ito ay Gratefulness and Victory. Yung pagtanaw loob at yung pagpasalamat sa tagumpay, ng breakthrough, pambihirang tagumpay, nangyari sa 49th Year Church Anniversary. But before I proceed, mga minamahal, pakibasa na lang muna kindly, mga Bible reader, 1 Corinthians chapter 15 verses 57 up and 58. First book of the Corinthians, chapter 15, verses 57 and 58. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Una mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 57 at 58. Lalabat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Palakpakan po natin, Diyos, mga mahal. So nakalagay dito, but thank be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So that's why, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as we know that our labor is not in vain in the Lord. Alam mo yung mga minamahal, naalaala ko, nung nakilala ko ang Panginoon when I was saved, edad ko 22 years old pa lang, 1984. Dahil graduate ako sa nautical, gusto ko pumunta ng Manila. Gusto ko sumakay sa barko to become a seaman, captain the ship, to support my family. Pero nakilala ko ang Panginoon that time. Naglingkod ako sa Diyos, naging mainit ako. Nakalimutan ko yung profession ko. Para hindi na ako ganahan sumakay sa barko, ay ko na magtrabaho. So, nadama ko yung first love ko sa Panginoon.
Noon akong napuspos ng banal ng Espiritu, talagang hindi ko mapigilan yung paa ko, grabing trembling. Hanggang saan ako punta, grabe, hindi kaya nang umahawak sa akin. Payat pa ko noon hanggang sa kamay. So, I felt my first love sa ating Panginoon. Galit na galit yung parents ko sa Iloilo dahil bakit? Anong nangyari sa'yo? Dahil ako yung pangalawang anak, yung elder sister ko ay teacher, retired, magre-retire na siya 17 years sa aming gaw. So ako inaasahan ng aking pamilya to support may mama, may mga kapatid ako. Nagalit sa akin dahil naglingkod ako sa Diyos. Dahil before, kasi mga sa reliyon sila, hindi maintindihan. Alam mo, nagpatuloy lang akong nagpatuloy mga namahal. Naranasan ko dito noon sa Pastor House. 1984, ito po yung chapel natin. Ang samba dito noon, 8 o'clock in the morning matapos 8 o'clock ng gabi. Almost 12 hours na pagpupuri. Di basta-basta. Hindi ko makalimutan nung dumalo ako, that is Holy Supper. First time na dumalo ako, Holy Supper. Yung mga second cousin ko, nagdala sa akin, yung mga Lasisti family, hindi nila explain sa akin anong Holy Supper. Imagine from 8 o'clock hanggang 8 o'clock ng gabi, walang almusal, walang tananghalian, walang hapunan. Gutom na ako. Di namigay na ng bread, saka wine. Ganitong kalaki lang. Binigyan ako. Sabi ko, gutom na ako. Bigla ko pag kinain ko kagad. Sabi ko sa pinsan ko, kuripot naman yung pastor. Nagbigay ng merienda, tiranggot. Sabi ko, huwag kang maganyan. Delikado yan, bakit ininom mo't kinain? Hindi ka pa nabautismon, baka mamatay ka. Ha? Mamatay na ako ngayon, delikado ka sa akin. Dahil before drug addict ako, lasinggiro, 3 yung kaso ko, tape robbery, kung namatay ko homicide, mabuti, hindi namatay. Binanatan ko sa iliig slight injury lang. Gano'n ako gasalbahin noon. Kaya noon, hindi ako kumikilala sa Diyos. I never believed existence before. Binabasa ko mga komunista, tinuturuan ko sa katubuhan, magnakaw, mag-hold up, kaya nakasuhan kami. Kaya nagpasalamat ako, ginamit sila ng Diyos para makilala ko ang Panginoon. Sa kabaguhan ko, ayaw ko mamatay. Napilitan akong lumapit sa gitna. Sabi ng mga pastor, nagtataka ako, bakit yung preaching ng mga pastor, lahat tumama sa akin? Kung ikaw drug addict, so gano'n lasinggiro magnanakaw. Hindi ka kumikilala sa Diyos, patunayan ko sa may Diyos ka buhay, baka papatawarin ka, baguhin, papagaling ka. Sabi ko sa minsan, at sinumbong mo ako sa pastor mo? Bakit alam niyo yung buhay ko? Hindi ako nagsumbong. Wala nang sumbong dito. Ngayon, nung lumapit ako, inamgag kong Panginoon, wala akong choice eh. Binautismo na ako, nagpabautismo ako, mataba ako ngayon, mas mataba pa ako dati. Kaya sa singgiro ako. Walang kakasyang damit dito sa loob ng paswalo sa akin. Hanggang dito lang. Ewan ko lang yung pinasuot sa akin, parang duster ata eh. Binautismo na ako ng isang uling preacher natin. Pagbautismo sa akin, mga minamahal, sabi ang pangalan mo, sabi ko, Andres. Kaso lang, mabaho yung Andres. Sabi ko, Andy na lang. Ganon, binautismo na ako. Patawarin ka ng Panginoon. Matagabalag ang Espiritu. Ganon ako. Nagaganon ako. Sige, tingala ka sa langit, Brad. Pag ganon ko, mga minamahal, maniwala ka hindi. Bumukas yung langit. Napakaliwanag, gumano sa mata ko, hindi ko halos makita. Grabing nakalimutan ko kung sino ako. Grabe kagalakan. Hindi ko maintindihan kagalakan. Gusto kong tumawa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak. Hindi ko maintindihan. Sabi sa akin ng isang preacher, Brad, napatawad yung kasalanan mo, nadama mo na yung presensya ng Diyos. Yan po ang experience mo bilang new birth in Christ. You feel overflowing joy, unspeakable, full of glory. Hindi maintindihan, nagagalakan, puno ng galatian. Yun po ang binantayan ko lang pag-uwi namin sa Sampaloc Market. May mga drug-addict lahat doon. No? Hindi na ko ganahan tumingin sa kanila. Makita ko sa kwarto, nakahiga ko ganun lang.
Alam mo yung bumasiksik sa isipan ko, yung sinisigaw ng mga choir member dito. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Yun po mga minamahal, by the time, 1984, hindi ko makalimot until now, hindi na ako sumakay sa barko. Galit na galit yung parents ko, mga kapatid ko. Paano na lang kami? Mamatay ka dyan. Nangalaman pa nila, hindi ko dapat ginamit ako pag-share, hayo, sa ospital, sa bilangguan, hanggang pinatawag ko one day ng mga pastor. Barian, bawat gawain, lumapit ka sa akin sa likod. Bibigyan kita ng blessing. Alam mo, minimal, 1984, 85, 86, yung 20 pesos, napakalaki na. Bigyan ako ng mga pastor 20 pesos, grabing tuwang-tuwa na ako. From Central Park, Mihan Garden, lalakarin ko lang yung bridge sa Quiapo, doon kami sa Paquita Street, sa Quiapo. Hindi pa ako sumasakay sa jeep, kasi 20 pesos lang Nadaanan ako ng coaster, mga pastor, mga madir, mga beloved children. Sa gitna ng bridge, pinihinto. Brian, halika, sakay. Ayaw ko ba, kaya nahiya ako, kaya wag lang mga pastor. Huwag ka maya, sumakay ka. Sumakay ako, maminamahal, alam nyo, pagbaba doon sa may Quiapo. Ang barong kasi ng mga pastor, left and right, may bulsa yun. Puno ng mga blessing pa yun. Pagbaba ko, dumukot mga pastor sa barong yan. Hinakop yung pera. Baran, sa'yo na yan. Pagbaba ko, tinignan kong pera, alam mo, may mga dollar, $100, gabing, lalo ko lumukso at umiyak. Sabi ko, walang Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Sino ako? Ba't ganito? Sa sobrang katuwaan ko, pumasok ko sa Sampaloc Market. Nangaral ako doon. May tinda ng kamatis, mga gulay. Kung magsisi kayo, grabe, Diyos, makapangyarihan. Mga minamahal, hinipo sila ng Diyos sa puso. Tumanggap sa Panginoon, may mga riyumba pala, maglilihans. Alam nyo, Brad, wala man kami bigay sa iyo. Lahat, mga kamatis, mga talong, mga okra, mga gulay, pinibibigay sa akin lahat. Pag uwi ko sa aming apartment, yan, ang magpag-testify si Sister, kasama kong mga choir member, nag-board kami sa Sampaloc, Sister Lucy Villacarlos. Kasama kami. Kabila sila naman kami lahat dito. Wala. Tuwang-tuwa, marami kami. Saan ka kumuha ng pagkain? Wala ka ng pira. Sabi ko, ang Diyos makapangyarihan, pinagpala. Galing sa man of God, prophet and Diyos, ang pagpala. Hindi po binigyan ako ng mga tao sa palengke. Hanggang nakilala kami sa Sampaloc Market. Hindi makalimutan si Bergiri Dison may Kito. Nagtanagtas, pinagaling. Kargador lang yun. Pinagaling Diyos sa kanyang karamdaman. Nangangaral kami doon. Hanggang naspasok namin yung bahala, nagang grupo, Sige-Sige Sputnik, hanggang doon, nakumberte sila. Yung may leader ng Sige-Sige Sputnik, balang si Boy Tisoy, hindi makalakad, pinuntahan hinayuan namin. Ay sabi naman ng pastor, Baran, araw-araw, makapangaral ka, 100 tao ang patanggapin mo. Sabi ko, saan ako pupunta? Diyan sa 100 tao, 10 lang ang maniwala. Sa 10, isa lang ang maglingkod sa Diyos. Ganun pala kahirap mangaral ng Ebanghelyo, mga minamahal. Ginawa ko yon. Nalaala ko si Pedro Nilihans, ang may karamdaman. Pilak at gintula ko, mayroon ako dito sa pangalas, tumayo ka. Tumayo, pinalakad ng ating Panginoon. Sa unang dalangin man, pastor, lumakad yung leader ng bahala na gang. Doon nag-umpisa. Nakalimutan ko na yung profession ko. Galit na galit yung mama ko. Kunay, inulatan ko siya, dating isulat niya, na wala kang silbing anak. Wala kang utang na loob. Wala nang sulat ng mama ko. Hindi ka mapakinabangan. Linihas ko na lang. O Lord, paunawa mo lang sa mama ko, isulat niya pagdating araw. Alam ko hindi mo ko pabayaan. Tilmulod ako, nalangin sa Park na gusto ko bumuwi. Dahil sa pamilya ko, biglang brapuspos yung buwan, pumasok sa aking Holy Spirit. Sabi ng buses, kung mahal mo yung mama, papa mo, mga kapatid mo, lahat, lupain kahyupan, hindi ka karapat-dapat sa akin. If you love your parents, your brother, sister, more than me, you are not worthy of me.
Nahibasbasan ako. Sabi ko, "Mala Panginoon, ikaw ba yun?" Bigla naman ang usap sa akin ng Diyos. Walang tao nag-iwan ng kanyang lupa, kayamanan, pamilya, na hindi ko ibalik ng 100 folds ang mga pagpapala. Mga minamahal, ngayon, tinupad ng Diyos. Dahil meron tayong beloved parents in the Lord na lalaki. Kaya yung breakthrough, 49 years, bambihirang tagumpay, victory. Noon, gabing kahirapan ng Diyos na to. Ano ba ibig sabihin ng victory? Successful ending of struggle. Sa dulo, kabila ng grabing struggling ng buhay natin, pagsubok sa buhay, in the end, mayroong success. 49 years na po tayo. Galing sa kahirapan, problema ng Diyos natin. Paghirap natin, beloved mga pastor, Mama Dear, beloved children, nakita na natin the breakthrough and the victory in our church. Ang pilay nakalakad, hindi ang noon pa man. The limok, kitong psoriasis, grabe, hindi basta-basta. Sabi nga, beloved, yung usapin ni Minister James B, parang wala lang. Parang naging wala, bali wala sa ating himala. Pero totoo ang Diyos natin. Sabi naman ng pastor, unbelievable but true. Totoo nangyari, nakita po natin experience sa ating mga mata. Yan tandaan natin mga minamahal. That's why sabi ng Apostol Pablo, magpasalamat tayo sa ating Panginoon na nabigyan tayo ng tagumpay sa magitan ng ating Panginoon Kristo. At may lugtong sa 50, my beloved brethren, be steadfast. Kasi kung minsan, pag anniversary, revive tayo. After anniversary, wala na. Nakalimutan natin yung himala, nakalimutan natin yung grabing presensya, nakalimutan natin yung talagang hindi basta-basta na tagumpay breakthrough sa ating buhay. Dahil kung minsan tinitingnan natin yung mga material na lang na bagay, yung kahirapan, yung mga pagsubok, left and right, marami tayong nakikita. Marami tayong nakikita mga kakatisuran. Yung sitawag na breakthrough, pambihirang tagumpay, successful ending of our struggles, dapat ilagay natin sa isipan natin. Ngayon, tutuloy-tuloy na ito papuntang langit, mga minamahal. Dahil totoo ang Diyos natin, pinatunayan sa atin. Thousands, millions of miracles happening in our church. Just because, of course, mayroong tao ng Diyos ginamit ng Panginoon. Alam mga pastor, Mama Dear, hindi dapat maging luma sa isipan. Palagi maging fresh sa isipan natin. Yung sacrifices, yung pagpahalaga ng kaligtasan na tinuro sa atin, dapat ilagay natin palagi. Ilagay natin palagi. Ngayon itong paglingkod natin, sigurado yung langit. Huwag natin tingnan yung mga problema. Pabayaan mo yung problema, mga problema sa atin. Tayo wala tayong problema. Bakit? Nagtagumpay na tayo. We have won the victor's crown. May victory na tayo. Diba? The successful ending of struggle, tapos na po tayo dyan. Pinagpala na tayo. Nagkaroon tayo ng pambihirang tagumpay. Madiyan 49 years ng church. Ay kung nakakilala ko sa Panginoon, 22 pala ako eh. Pero ngayon, ilang taon na ako, hindi ko na sabihin. Next month, pala rin pa ako. Buhay pa ako, di. 6 and 1 na. 16 pa lang. Oh, 61 na pala. Hindi talaga may wasan. Minsan puputi, minsan iitim. So pero, yung breakthrough nanatili sa ating buhay. Yung tagumpay natili sa ating buhay. Puputi may buhok natin. Basta importante na sa kamay po tayo ng ating Panginoon. Isipin natin yung mga pagpapala from the start of our lives since we met the Lord until now. Sabi ng mga pastor, para palagi ka ma-refresh, ma-revive, sabi palagi ng mga pastor, count your blessing, name them one by one since you met the Lord until now. Yung blessing, ang bilangin mo isa-isa. Umpisa na kilala mo ang Diyos, 1984. Anong time niya? Nga ngayon, yun bibilangin mo, hindi yung mga pagsubok. Saan tayo? Magpatuto. Grabe pagsubok sa buhay ko. Hindi naman patutuo yung pagsubok eh.
yung patutuo, yung himala, pagpapala, yun ang dapat sabihin natin. Lord, sa kabila ng wala makain, pinagpapala mo ako. Lord, sa kabila ng wala pamasahe, pinagpapala mo ako. Sa kabila ng marami nag-uusik sa akin, nakapagsamba ko. Praise the Lord, pagpapala. Kaya nga naman, we already won the victory. Kung natanggap mo na yung pagpapala, yung victory, may problema pa ba? Hindi nga yung meaning ng victory. Successful ending of our struggle. Tapos na tayo doon. Kaya, anong sabi ni Pablo? Be steadfast. Ano yung steadfast? Maging firmly, maging firm, maging matatag, matapang ka. And movable, hindi ka palipat-lipat. Pag may natisuran ganito, pupunta na ako sa iglesia ni Cristo, ay sorry. Sa ibang simbahan. Hindi po ganon. Amen? Hindi pwede ganon. Gunting bagay lang, matitisod ka, hindi na ka magsamba. Wala po. Pag steadfast ka sa Panginoon, wala ka nakikitang problema. Wala ka nakitang barriers na nakita mo puro pagpapala na mula sa Diyos. You're steadfast serving the Lord. Firm ka, fixed in place, immovable, not subject to change. Wala kang subject na lilipat ka, magbabagong buhay, hindi. Kaya bakit? Yan ang itong na steadfast. Amen ba mga minamahal? Unmovable. So nothing to me mo, hindi ka pwede lipat-lipat pa kung saan ka pupunta. Tuloy-tuloy yung paglingkod, may papapala, wala. May problema, wala. Patuloy ka. Bakit? Unmovable eh. Sabi ni Pablo eh. Steadfast, unmovable. Hindi ka mawala dyan. Dyan ka lang palagi. Ilagay mo palagi sa isipan mo, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Wala na iba. Amen? Bahala hindi ka kamustahin sakit. Patuloy ka pa rin. Bahala establid ka dyan. Patuloy ka pa rin. Wala kang pakialam. Kasi unmovable eh. Nakaano ka, fix in flesh eh. Tayo ka dyan, bahala ka. Taas mong kamay, purihin mo ating malapay noon. Palakpakan mo siya. I don't care what people say about me, bahala ng ating malapay. Amen? Yung pangatlo, abounding in the work of the Lord. Ano yung abounding? Dapat pag abounding, masagana. Masagana ka, abounding ka, very plentiful, abundant ka. Masagana ka sa trabaho. Kaya nagpasalamat tayo, may mga first batch, may mga volunteers, lahat. May mga sounding team, mga hayo group, lahat. May mga security group. Grabe, kompleto. Mga musician, mga prayer warrior. Ilagay ng Diyos para lahat yan magamit. Kaya sabi, nung umpisan mo yung trabaho mo sa Diyos, sabi mo, pagpatuloy mo, abounding in the work of the Lord. Maging masagana ka sa gawa mo sa ating mahal na Panginoon. Lahat, huwag kang hihinto habang may buhay, habang makaya mo pa, patuloy, abounding. Abounding, masagana ka. Kahit pagod yun na, 3 araw, 5 araw sa lunita, walang tulog, panay pang baklas. Ganoon na lang yung mata, ganoon, abounding pa rin. Amen. Kahit walang tulog, tayo pa rin. Buhat, alsa pa rin. Ay sa Biblia eh. Always abounding in the work of the Lord. Walang reklamo, may makain o wala, may blessing wala. Wala. Abounding ka pa rin. Masagana pa rin trabaho mo. Walang question, walang gano'n, walang reklamo. Amen. Hindi yung sige ka buhat. Tama ba yung buhat? Pag-alam ko, Bisaya yan. Amen? Hindi yung sige ka alsa. Wala naman makain. Wala naman blessing. Hindi naman tayo naglingkod dahil sa blessing eh. Actually, yung pagkagila natin sa Diyos, blessing na yun. Galing sa lusan, kasalanan, gapo si Satanas, naging malaya tayo. Blessing na po yun. Kaya kung doon ka pa rin sa kamay ni Satanas, gapos ka ng problema, gapos ka ng karamdaman, gapos ka ni Satanas, tapos sa impyerno, wala kang mapuntan sarili mo. Ngayon, we are set free from the bondage of sin, from the hands of Satan, from wrath, pinagpala. Blessing na po yun. Kahit wala kang matanggap na with regards of money, blessing, spiritually, pinagpapala ka na. So patuloy ka, sabi ni Pablo, you are always abounding in the work of the Lord. Trabaho ng work, yung physical mong trabaho, lahat yan. Kikilos tayo sa gawain. Pagkatapos mo tugtog, iligpit mo yung gitara. Amen. Hindi na kayo mga musician. Iligpit natin. Ngayon,
mahal yan. Di ba? Pagkatapos natin isampa, ang kamera, iligpit yung kamera, mahal yan. Hindi yung, marami namang kwartang church. No, marami. Yung pera ng Diyos, the source of everything ang Panginoon. Tayong gagamitin. Kaya we have to care, we know, dahil alam natin, ng ating pagsakripisyo, paghirap, hindi mawala sa ating mahal na Panginoon. For as much as we know that our labor is not in vain in the Lord. Lahat nating sakripisyo, pagod, kapaguran, patrabaho tayo sa gawain ng ating Panginoon, hindi mo mabaliwala po yan. Hindi mabaliwala po yan. Naka-record yan sa langit. Alam na alam ng Diyos. Nga time will come in the due time. The blessing, hallelujah, will pour out given to us by the Lord. Sabi nga, the angels bring the blessing and give it to us. So utusan yung mga anghel, pagpapalain po tayo kung wala tayong reklamo. That our labor is not in vain in the Lord. Amen ba? Wala. Walang masayang. Yung ating sakripisyo, yung ating pagtulong sa Diyos, yung ating pagbibigay, wala pong masayang. Sabi, that our labor is not in vain in the Lord. Grabe pagpapala. Sino po hindi napapagod? Sumigaw ng praise the Lord. Iyan ang Kristiyano. Always abounding in the work of the Lord. So, kung hindi naman ka napapagod, sabi ng Biblia, patuloy, sumasagana ka sa paglingkod sa Panginoon. So, Wednesday, dito ka. Friday, dito ka. Sunday, dito ka. Sa Amoranto, doon ka. Kaya saan ang gawain ng Diyos? Malayo man o malapit, nandito ka. Kaya sabi ni Pablo, always abounding in the work of the Lord, in as much as we know that our labor is not in vain in the Lord. So, salamat sa Panginoon. Be thanked be to God that the Lord give us victory through our Lord Jesus Christ. 49 years na, next year, 58 na tayo. Hindi natin lang malaman. Grabe. Hanggang ngayon, pinanghawakan natin Diyos. Isipin natin, hanggang ngayon, tumatanda na rin tayo, pinanghawakan pa tayo Diyos. Amen? Sabi nga ng awit, the more we serve Him, the longer it grows. Habang matagal tayo naglingkod sa mahaba ng paglingkod natin, the sweeter we grows. Tumatamis yung ating pagtubo sa gawain, paglingkod sa ating hindi tumatabang, hindi umaasim. The longer we serve Him, the sweeter we grows. Kaya palagi matamis yung ating paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin, mahal, yung tagumpay nandito na sa atin. Pambihirang tagumpay, the successful from the struggle, ending of our life, tapos na. We are so blessed, we're loving God. Pinagpala na po tayo. Sinong pinagpapala, sumigaw ng malakas sa praise the Lord. So, walang hindi pinagpapala, lahat tayo pinagpapala dahil 49 years na. Amen? Dapat maging steadfast na tayo, mga minamahal. Hallelujah, always abounding in the word of the Lord. Mga minamahal, awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabait ng ating mahal na Panginoon. Gratefulness and victory. Pagtanaw ng utang loob sa Diyos at tagumpay sa paglingkod natin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin Diyos mo na mahal. As we sing, O Panginoon, na tunay at tapat, salamat sa kapal yes, hallelujah. at pag-ibig mo. Salamat, Lord. Maghirap man ako, pag-asa'y na sa'yo, Pag-asay na sa iyo, di magagamba, di magagamba. ako ay hawak. Hawak mo. Yes, Lord, hallelujah.
Salamat, Ama. Pagkat sa parating tao ng ating taus-pusong pagsalamat. Yung dakilang pagkatagumpay, ipinagkita niyo sa mga sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Ang iyong mga pagkako ay hindi magbibigo sa banal mong pangalan. Mananalig ako, tagumpay ko ikaw. Tagumpay ko Jesus, salamat po sa'yo. Ang iyong mga pangako ay di magbibigo sa banal mong pangalan. Mananalig ako, tagumpay ko ikaw. Tagumpay ko ikaw. Tagumpay ko ikaw. Pag-asa na sa'yo. Mga inibig, kung meron mang pinagpalang tao sa mundong ito, tayo na nababilang sa gawain ng Jesus Miracle sa International Mission. Sapagat ang ating dakilang sa buhay, nagsugo ng kanyang totoong pastor, totoong kanyang propet. 49 years na nakakalipas pa yung ibig na patuloy na pinagtatagumpay ng mahal na puno ng gawain ito. Signs and wonders and miracles ang ating nakita na malas sa ating mismong sarili na ating naranasan mo inibig. Ang dakilang pagkatagumpay na nagpumula sa ating mahal na pano. Sa napakinggan natin puro ibangilyo ng kaligtasan. Na tunay tayo lahat ay pinagtatagumpay ng ating mahal na pano. Ang hinihingi lamang sa atin ang tindakit sa buhay. Na tayo po'y laging sumunod at unawain na panakaluban ng Diyos. Dahil laging tatatag sa pamagitan ng kanyang banal na salita, mga inibig. Bulay-bulayin natin, mga inibig. Alalahanin natin, mga inibig, yung mga dakilang himala na ginawa rin sa bawat saan. Nung last Sunday, mga inibig ko, napakaraming himala na pinakita ng ating dakilang Diyos sa buhay. Mga kababayan natin na wala ng pag-asa. Sila binigyan ng pag-asa ng malapan. Nagkaroon sila ng tagumpay na kung sa ating dakilang sa buhay. Ang kanilang makaramdaman pinagaling ng ating pinakamahal na panahon. Tayo man din, mga inibig ko. Yung mga himala na ginawa Diyos sa bawat sa atin. Na kailanman hindi tayo binigo ng ating mahal na panahon. Sa bawat sandali ng ating buhay. Sa usang kapag-abagan ng lalaki ang mahal na panahon na tumutungo sa ating mga panalangin. Kaya marapat natin ating isang pasalamatan. Yung dakilang pagkatagumpay nito hanggang sa kanyang pagkabalik. Patuloy natin sa papurihan. Pasalamatan. Hallelujah! Patuloy natin kawin natin dakilang sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Ang iyong mga pangako ay hindi magbibigo sa banal mong pangalan.
mga pagkuha na dito sa harapan ng ating Lagotas viewers. Kung nais pong makamtan yung dakilang pagkatagumpay na nagmula sa ating mga Panginoon. Meron po ang apat na susi ng kaligtasan. Tatlo po yung sasagawa sa oras na ito. Unang-una po yung pananampalataya sa nagsasabi sa buhay. Nasabi sa banal na kasulatan, ang pananampalataya po nako sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya sa bagay na hindi po nakikita sinampalatayan mo, diyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugan ng Diyos. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakailangan sa sumampalataya namin sa Diyos naman na siyang tagapagbiganti sa nagsisihanap sa Kanya. Napakinggan niyo po kanina ang mga patutukan niya ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Umusbong ang maliit na palatasa yung puso, hindi po yung magagamit sa nalalapit na pagkabalik ng ating pinakamamahal na panahon. Pangalawa, yung godly repentance, yung makadya sa pagsisisi. Nasabi naman ako sunatan na lahat ng tayo nagkasala at walang umabot sa kalooban ng Diyos. There is none righteous, no not one. Wala sa mga matwid, wala. So paano tayo maging matwid sa harapan ng mga panahon? Kinakailangan tayo po yung magsisi ng taos puso. Pag tayo nagsisi, ito po yung kumpletong pagtalikod sa buhay ng makasalanan. Iiwan mo na yung dati mong buhay ng makasalanan. At upang imagsagawa mo ng tuluyan, ang pagsisisi, mainipig ko, kailangan ganapin mo ang ikatlong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi sa Gawatos 98, mga agsisi at mga bautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad ng kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo nilubog sa tubig, lahat ng taglan yung karamdaman, mabigat na problema sa nung kasama nilubog sa tubig, pag ahon mo, hiwalay doon lahat, isa ka ng born naging Kristyang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi sa Roma 4:5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Dati mong buhay ng pakasalanan, iwan mo na yun, ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. As yung pagkapatuloy, ang pang-apat po, ang Diyos na po ang magbibigay nito. Baptism of the Holy Spirit. Nasabi sa Romans 8:9, a man without the Spirit of God, without the Spirit of Christ, none of his. Ang siya daw pong taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa Kanya. So, paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan po ang inyong pagkapatuloy, pananatili, at sundin at unawain ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya sa inib ng mga pagnatili sa harapan, sa ating blood viewers, pakitas po yung dalawang kamay, pakipikit na po niyo yung mga mata at mula sa inyong puso, gayahan niyo po yung aking panalangin sa sambitin kasama ng ating puso pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin mo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mga sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy po kayo magsisingip ng manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklay ng mga biyaya. Sa panandalangin ng taong nilangsan, aming minamahal ginagaran para sa Evangelista William Medente Papa Ogaham, sa aming mga iniibig nandito ngayon sa harapan, sa aming live viewers at mga sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banalan mong dugo na umago sa kusang Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin pong simulain na kanilang marublog na paglingkod sa Diyos. Iligtas mo rin, maging kalamang masabuhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na susunod ng kaligtasan, dalawa pa lamang sa sagawa, panampalataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, huwag po kayong basta uuwi na hindi po magpabaptismo sa tubig sa pangalan ating mga Panginoon, yung katulad ng kaligtasan.
Sapagat kung kayo uwi na hindi nyo pa tinanggap ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, ayaw nyo mapatawad ang inyong kasalanan, ayaw nyo gagaling yung karamdaman, ayaw nyo mawala yung mga problema. So basta pag uwi nyo po mamaya, isagawa nyo pong ikatlong kilometro ng pagdasal ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, sa na bagay, pag uwi nyo mamaya, baon nyo ang kapatawaran na nagmula sa Diyos, ang kagalingan, kapayapaan, kagalakan na nagmula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Asa nyo pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat, yung baptismo sa Banal na Espiritu. Nakita niyo po yan, yung mga nag-speaking tongue, nag-umiiyak, grabing umiiyak, yan po yung kapuspusan ng Banal na Espiritu ng Diyos. Hindi po yan kayang bayaran ng salapi ng mundong ito. Yan po yung regalo na nagmula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang anak ng Diyos, meron na kayong karapatan na tumawag natin Ama sa Langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, pray for the sick, ako po binibigay pong pataon sa ating beloved Lord preacher, Brother Rob Blanco. God bless you, my beloved preacher, beloved Brother Hill. Tayo po magkaisang dumalangin, mga minamahal, ano man ating kailangan, mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Sumampalataya tayo, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Manalangin po muna tayo ng pagsisisi. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na mahal pastor, evangelist, Fuldes, Brother Almeda, your end-time prophet, kami po mahal na Panginoon ay lubos na nagpapabot, nagsisisi sa mga kami nasumpungan sa iyong pagkakasal, pagkukulang sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo kami na masunod po namin lahat mong kautusan, mahal na Panginoon. Maging handa sa kilang araw ng pagbabalik at magamit mo rin po kami, mahal na Panginoon, bilang ilaw at asin sa libutan ito sa pagligtas pa ng maraming kaluluwa, mahal na Panginoon. Lubos ang pasasalamat at tupad sa aming buhay, mahal na Panginoon, masaganang buhay, pinagpalang buhay, buhay may takot, panginig sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, dahil nagsugo ka ng totoo mong mga lingkod, aming kagalang-galang, mahal Pastor Bilad, Mama Dear, and beloved children, mahal na Panginoon, upang pangalagaan kami, mahal na sakdali namin pananampalataya, upang sa niyong pagbabalik, sama-sama kami dyan sa karya sa buhay na walang gan, yan patuloy na kalakasan, mahabang buhay na aming kagalang-galang, mahal Pastor, all the beloved children, lubos po namin pinasalamatan, mahal na Panginoon, upang maging ang nais mo malagbag o magbabalik ang nag-iisang ebanghelyo, purong ebanghelyo kaligtasan, laki pang kapangyarihan ay may pangaral po muna, mahal na Panginoon, kaligtasan lahat ay mahinirang sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesus, thank you, Master Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Mga minamahal, ilihas po natin mga sarili, isang kamay sa ating ulo, kabila sa parte ng katawan ng karamdaman, at isipin po natin ating beloved pastor, evangelist, Lord, Brother Almeda, naglihas po sa atin, sa mga loved ones, i-cast out po natin lahat ng masamang spirit ng karamdaman, problema, bisyo sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, all kinds of vices, unbelief and doubts, vanity, and glory, pride, lust, covetousness, materialism, gasal, financial problems, poverty, gasal, drug addiction, gasal, in Jesus' name, we be healed from the soul. Vices begin right now in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon bilang pasasalamat sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus. Lahat ng ating mga kahilingan, tinugunan ng ating mahal na Panginoon dahil ang panalangin ng matuwid na totoong propeta ng ating dakilang Diyos ay nakabot sa ating mahal na Panginoon. Banggitin po natin mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. More than a million times siya na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sabay lang sa 3 beses mga minamahal. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin natin, mahal na Panginoon. God bless you so much.